Sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Luzon, kung saan ang ulap ay palaging nakatungga sa mga puno at ang gabi ay nagbabalot ng malamig na hamog, nagsimula ang kwentong ito. Ang kalsadang puro putik at bato ay bihira ng madaanan ng sasakyan at tanging mga naglalakad o mga kalabaw ang bumabalot sa lugar. Sa paligid, may mga lumang kubo na yari sa kahoy at nipa, halos nalilimutan ng panahon at may mga halaman at damo na mas mataas pa sa ulo ng isang tao. Ang buwan, kung minsan ay lumilitaw sa pagitan ng mga ulap, ay nagbibigay ng malamlam na liwanag, sapat lamang upang makita ang anino ng mga punong kahoy na parang naglalaro sa lupa. Sa ganitong lugar, ang katahimikan ay may kasama ring pangamba, hindi mo alam kung ang ugong ng hangin sa gabi ay simpleng simoy lamang o may tinatago itong mas malalim na nilalang na nagmamasid sa bawat galaw. Dito nagsimula ang kwento ni Althea, isang dalagang magsasaka, 18 taong gulang, na kilala sa baryo bilang masipag at mabait. Bata pa lamang siya, sanay na siyang tumulong sa bukid at mag-alaga ng hayop sa kanilang bakuran. Ngunit may kakaiba sa kanya, isang malalim na pakiramdam ng koneksyon sa paligid na hindi maipaliwanag. Madalas siyang mapansin ng matatanda na nagmumuni-muni sa gilid ng talahiban, tumitingin sa malayo, o nakikinig sa hangin na parang may tinatago. Hindi nila maipaliwanag, ngunit tila alam ni Althea ang mga bagay na hindi kayang makita o marinig ng iba. Sa gabing iyon, ang hangin ay mas malamig kaysa sa karaniwan. May bahagyang halong halimuyak ng dampot at lupa, at ang tunog ng mga ibon ay huminto na parang natatakot. Habang naglalakad si Althea pauwi mula sa bukid, naramdaman niya ang kakaibang presensya. Parang may sumusunod sa kanya, hindi mula sa likod, kundi mula sa paligid, isang malamlam na panginginig na humahaplos sa kanyang balat. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, ngunit hindi ito dahil sa takot lamang. May halong kuryosidad, isang hindi maipaliwanag na hiyaw ng misteryo sa kanyang dibdib. Napatingin siya sa paligid. Ang mga puno ay tahimik, ngunit may mga anino na tila gumagalaw ng malaya, hindi tugma sa hangin. Ang buwan ay nakatago sa likod ng makapal na ulap at ang liwanag ay napakaliit, sapat lamang upang makita ang landas sa harap niya. Bigla, may narinig siyang isang mahinang tinig, halos bulong lamang, na parang nagmumula sa labas ng kanyang pandinig. Althea, napatingin siya sa paligid, ngunit wala siyang makita. Sino ang tumawag sa akin? Bulong niya sa sarili. Walang sagot. Hindi pa siya nakauwi nang maramdaman niya ang isang malambot na paghaplos sa kanyang balikat. Hindi malamig, hindi mainit. Parang may buhay, ngunit hindi siya nakakita ng tao. Napahawak siya sa kanyang puso, at sa kabila ng kaba, naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan, parang may isang nilalang na hindi nakasasama, ngunit nagmamasid at nag-aalaga sa kanya. Dahil sa pakiramdam na yon, tumigil siya sa gilid ng talahiban at tumingin sa malayo. Doon niya nakita ang isang liwanag, mahina, pulang liwanag, sa gitna ng kabubatan. Hindi ito tulad ng karaniwang ilaw mula sa kubo o poste. Parang may naglalagablab sa pagitan ng mga puno. Ang liwanag ay humihikayat, parang may mensahe. Ano yon? Tanong niya sa sarili. Bagaman may kaba, dahan-dahan siyang lumapit. Sinusunod ang liwanag sa gitna ng dilim at hamon. Habang papalapit siya, nakaramdam siya ng kakaibang init sa paligid, hindi mula sa apoy, kundi mula sa presensya. Ang hangin ay tila naglalaman ng tinig, mga mahinang bulong na hindi malinaw ngunit parang may binabati o nagbababala. Ang mga anino sa paligid ay huminto sa kanilang mga galaw. Parang nakatingin sa kanya, nagtataka, ngunit hindi nanghihimasok. Si Althea, sa gitna ng takot at kuryosidad, ay naramdaman na ang gabing ito ay hindi ordinaryo. May mangyayari, isang pangyayaring magbabago sa kanya, ngunit hindi pa niya alam kung paano. Sa isang bakanting lugar, napansin niya ang isang matandang kubo, halos natabunan ng damo at bulok na kahoy, ngunit may kakaibang anyo. Ang pinto nito ay bahagyang nakabukas, at sa loob, may naramdaman siyang malakas na presensya. Parang may nakatambay, naghihintay, ngunit tahimik at misteryoso. Lumapit siya, dahan-dahan tumingin sa loob, ngunit bigla siyang huminto. May nakita siyang anino sa loob, mas malaki kaysa sa anumang anino ng tao, ngunit may isang kakaibang forma, parang nakatingin sa kanya, hindi lamang sa kanyang katawan, kundi sa kanyang kaluluwa. Althea, muli ang bulong, mas malinaw at mas malalim. Hindi siya sigurado kung tao o hindi, ngunit alam niyang hindi ito karaniwan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit hindi lamang dahil sa takot. May halo ring kabighanyan, isang pangako ng lihim na kaalaman, ng isang kwentong hindi niya lubos na maintindihan. Tumalikod siya sandali, ngunit ang liwanag mula sa kubo ay parang humihila sa kanya. Napansin niyang may kakaibang marka sa kanyang braso, hindi pisikal, kundi parang iniwan ng init o presensya. Ang marka ay nag-iwan ng panandaliang pangangatog sa balat niya.
Alam niya sa kanyang puso na may koneksyon siya sa nilalang na iyon, isang aswang, ngunit hindi karaniwan, isang nilalang na tila may mabuting layunin, isang tagapangalaga, isang gabay. Hindi niya alam kung bakit siya pinili o kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit alam niya na ang kanyang buhay ay hindi na magiging tulad ng dati. May mga bagay siyang dapat matutunan, may mga misteryo na dapat tuklasin, at may panganib na nakatago sa dilim. Ang gabi ay tila lumalim pa, ang mga anino ay gumalaw ng mas dahan-dahan, at ang liwanag sa kubo ay humina ngunit nanatili. Habang humakbang siya palayo, naramdaman niya ang malamig na simoy sa likod niya, parang may nakamasid. Hindi siya tumingin. Alam niya na may mga tanong na hindi pa masasagot, may mga lihim na hindi pa ihahayag, at may kwento na magsisimula pa lamang. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may halo ring pananabik, isang tawag sa misteryo, isang paanyaya sa kakaibang karanasan. Biglang tumigil siya sa gitna ng daan. May naramdaman siyang presensya sa kanyang likod, isang malamlam na init at isang bulong na sumasagi sa kanyang isip. Handa ka na ba, Althea? At doon, napatingin siya sa dilim ng kabubatan. Alam na ang gabing iyon ay magtatakda ng kanyang kapalaran, isang simula ng isang hindi pa nalulutas na misteryo. Ang mga susunod na araw pagkatapos ng gabing iyon ay tila nagdala ng kakaibang katahimikan sa baryo. Para sa iba, ordinaryo ang buhay, ang mga kabataan ay naglalaro sa palibot ng talahiban, ang mga magulang ay nag-aalaga ng hayop at nagtatanim sa bukid, at ang ilaw ng poste sa kalsada ay nagbibigay ng simpleng ginhawa sa dilim. Ngunit para kay Althea, ang dalagang magsasaka, walang bahagi ng buhay ang nanatiling normal. Tuwing gabi, kahit siya ay nakahiga sa kanyang kubo o nakaupo sa gilid ng bakuran, naririnig niya ang mga mahinang bulong na hindi niya lubos na maunawaan, parang nagmumula sa hangin, sa mga puno o sa mismong lupa. Sa tuwing sisilip ang buwan sa pagitan ng makakapal na ulap, napapansin niya ang liwanag sa lumang kubo. Hindi ito laging kulang ilaw, minsan ay malamlam na berde o asul. Hindi niya matukoy kung ang liwanag ay nagmumula sa loob o kung ito ay sumasalamin lamang sa kanyang isipan. Ang mga alingawgaw ng anino sa paligid ay nagiging mas malinaw sa gabi. Minsan, kapag nag-iisa sa bukid, may nakikita siyang hugis ng tao o nilalang sa distansya. Hindi malinaw, hindi kabuo, ngunit sapat para palakasin ang tibok ng puso niya. Madalas niyang isipin ang kanyang pamilya. Lumaki si Althea sa baryong iyon, kasama ang kanyang mga magulang at dalawang nakababatang kapatid. Ang kanyang ama, isang tahimik at maingat na magsasaka, ay palaging nagtuturo sa kanya na pahalagahan ang kalikasan. Ngunit may halong babala sa bawat payo. May mga bagay sa mundo na hindi mo dapat lapitan ng basta-basta. Hindi niya noon naintindihan ang lalim ng sinabi nito, ngunit ngayon, bawat gabi ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga sinasabi ng ama. Ang kanyang ina naman, mabait at maalaga, ay laging sinasabing makinig sa hangin at sa anino, anak. Maraming lihim ang nakatago sa dilim. Ang baryo ay may kasaysayan ng mga kwentong kababalaghan. Marami sa matatanda ang nagkukwento tungkol sa mga nilalang ng kabubatan, mga aswang, espiritu, at iba pang hindi nakikitang presensya na nagmamasid sa mga tao. Ngunit kakaiba kay Althea, tila may koneksyon siya sa isa sa mga nilalang na iyon, isang aswang, ngunit hindi karaniwan. Ang pagkakausap niya sa liwanag ng kubo ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Parang may presensya na hindi mapanganib, may mabuting layunin, ngunit napakalakas at hindi maipaliwanag. Sa gabi ng ikalawang linggo, habang naglalakad siya pauwi mula sa bukid, napansin niya ang isang kakaibang amoy, hindi bulok, hindi mabaho, kundi parang matamis at maalat na halimuyak ng lupa at halaman. Sinundan niya ang amoy at ito ay humantong sa tabi ng maliit na ilog sa dulo ng baryo. Sa tubig, may nagkikislap na hugis, parang mga mata ng nilalang. Hindi niya alam kung ito ay refleksyon ng buwan, ng ulap o ng isang bagay na buhay. Parang may nagmamasid sa kanya mula sa kabilang pampang, ngunit wala siyang makitang tao. Lumipas ang ilang gabi, may mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa bahay niya. Ang mga kaldero at palayok ay natatagpuan sa ibang lugar kahit hindi siya nakagalaw sa mga iyon. Minsan, ang pintuan ng kubo ay bahagyang nabubuksan kahit nakasara at may malamig na simoy na pumapasok sa loob. Ang kanyang mga kapatid ay nagtatanong, ngunit hindi niya maipaliwanag ang nangyayari. Sa halip, ramdam niya ang presensya ng nilalang na kanyang nakita sa kubo, parang nagmamasid, nag-aalaga, at tahimik na nakikiusap na maging maingat siya. Isang gabi, habang siya ay nag-ikot sa bukid upang alagaan ang mga tanim, may narinig siyang pag-uga ng lupa at halinghing sa hangin. Hindi ito galing sa hayop, hindi mula sa hangin, kundi parang may malakas na nilalang sa paligid na nagmamasid sa bawat galaw niya. Tumigil siya sa gitna ng talahiban, nakinig sa paligid. Mula sa dilim, may isang maliit na liwanag na sumulyap at pagkatapos ay nawala.
Ang puso niya ay tumibok ng malakas. Alam niya, hindi ito simpleng pagkabigla lamang, ang presensya ay naroon at alam niya na sinusubaybayan siya. Ang kanyang mga pangarap at pag-asa ay nagbago rin. Ang pagiging isang ordinaryong dalagang magsasaka ay tila hindi na sapat. May responsibilidad na nakatali sa kanya, isang misteryong higit pa sa karaniwang tao. Sa tuwing mag-iisa siya, nararamdaman niya ang isang maliit na init sa balikat, parang may humahaplos, isang gabay, ngunit hindi malinaw kung ito ay tao, aswang, o isang mas mataas na nilalang. Minsan, nakaramdam siya ng panandaliang pagkahapo sa katawan, ngunit hindi sakit, parang iniwan siya ng enerhiya sa paligid para maghanda sa susunod na hakbang. Hindi lang si Althea ang apektado. Ang buong baryo ay nagkaroon ng kakaibang aura. May mga tao na nakarinig ng bulong sa hangin, may mga ilaw sa kagubatan na biglang lumiliwanag at naglalaho. Ang mga hayop sa paligid ay nagiging mas maingat at natatakot sa gabi, at ang mga punong kahoy ay parang may anino na naglalakad kasama ng mga tao. Sa bawat gabi, may mga kaganapan na hindi maipaliwanag ng sinuman, at si Althea lamang ang tila nakakaunawa sa mga palatandaan. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, may kakaibang lakas si Althea na bumabalot sa kanya. Hindi lamang ito tapang, kundi isang malalim na koneksyon sa nilalang na kanyang nakita, isang aswang na tila may mabuting layunin. Hindi pa niya lubos na nauunawaan kung ano ang layunin nito, ngunit ramdam niya ang isang paanyaya. May misyon siya, isang lihim na tungkulin na unti-unti niyang matutuklasan sa bawat gabi. Ang gabi ng ika-4 na linggo ay nagdala ng kakaibang pangyayari. Habang naglalakad siya pauwi mula sa bukid, nakita niya ang isang malaking hugis sa gilid ng talahiban, hindi kabuo, ngunit malinaw na hindi tao. Ang hugis ay nagliliwanag ng bahagya, at sa kanyang puso, naramdaman niya ang parehong init at kaba na naranasan niya sa kubo. Tumigil siya sa gitna ng daan, nakinig sa paligid, at naramdaman ang isang bulong sa hangin. Handa ka na ba, Althea? Ang mga pangyayari ay hindi malinaw, at may kasamang halong kaba at kuryosidad. Hindi niya alam kung ano ang susunod na hakbang, ngunit alam niyang ang gabi ay nagtataglay ng lihim, at ang misteryo ay patuloy na humihikayat sa kanya. Sa isang iglap, naglaho ang hugis, ngunit ang pakiramdam ng presensya ay nanatili, tahimik, malakas, at hindi maipaliwanag. Ang baryo ay nanatiling tahimik, ngunit may mga senyales na hindi lahat ay nakikita. Ang mga liwanag sa kagubatan, ang mga anino sa paligid, at ang mga bulong sa hangin ay nagpapaalala na ang misteryo ay hindi pa tapos. Para kay Althea, ang gabing iyon ay simula lamang ng mas malalim na paglalakbay, isang kwento ng takot, kuryosidad, at koneksyon sa mga nilalang na lampas sa pangkaraniwan. Mula sa gabing iyon, tila hindi na normal ang bawat hakbang ni Althea sa baryo. Tuwing maghapon ay tila may mabigat na damdamin sa hangin, at sa gabi, ang bawat tunog ay nagiging mas malinaw, ang ugong ng hangin sa puno, ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng kanyang paa, at ang mga maliliit na halingking na nagmumula sa dilim. Sa tuwing naglalakad siya sa daan pauwi mula sa bukid, may kakaibang pakiramdam na may nakamasid, kahit na wala siyang nakikitang anino. Ang simpleng mga hakbang sa putik ay nagiging mabigat, at bawat paghinga ay may kasamang kaba, na tila nag-udyok sa kanya na huwag lumapit sa dilim, ngunit hindi niya magawa. Sa loob ng kubo, nagsimula rin ang mga kakaibang pangyayari. Ang kanyang mga gamit, kaldero, palayok, at kahit mga simpleng dalamiton sa bukid, ay hindi na niya matukoy ang kinalalagyan sa bawat umaga. Parang may humahawak at nag-aayos, ngunit walang tao sa paligid. Isang gabi, napansin niya na may dahan-dahang paggalaw sa kanyang bintana. Ang lilim ng puno sa labas ay gumalaw ng tila may sariling buhay, at naramdaman niya ang isang malamig na haplos sa likod ng kanyang leeg. Huminto siya sa kanyang ginagawa at tumingin sa paligid, ngunit wala siyang makita. Ang puso niya ay tumibok ng malakas, at ramdam niya ang pangangailangan na tumakbo, ngunit hindi niya nagawa. Sa bawat hakbang niya sa baryo, napapansin niya ang pagbabago sa mga tao. Ang ilan sa matatanda ay tumitingin sa kanya ng kakaiba, parang may alam sa kanya na hindi niya alam sa sarili. Ang mga kabataan, na dati ay masayahin at malikot, ay naging tahimik sa gabi, at ang kanilang mga mata ay palaging nakatingin sa dilim. Ang mga alagang hayop ay nagiging maingat, takot na takot kahit sa simpleng galaw ng hangin. Ang baryo, na dati ay ordinaryo, ay nagiging mas misteryoso at puno ng hindi maipaliwanag na pangyayari. Isang araw, habang nag-ikot siya sa bukid, napansin niya ang kakaibang marka sa lupa, parang yapa, ngunit hindi mula sa hayop o tao. Mas malaki ito kaysa sa paa ng sinuman sa baryo, at tila naglalakad ng dahan-dahan patungo sa kagubatan. Sinubukan niyang sundan ito, ngunit sa bawat hakbang, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa kanyang katawan, parang may kumikilos sa loob ng kanyang kaluluwa.
Ang mga punong kahoy ay gumagalaw ng parang may sariling buhay, at ang mga anino ay hindi lamang sa lupa kundi tila nakabitin sa hangin, sumusunod sa kanya. Bukod sa misteryosong presensya, may pangalawang suliranin na nagsimulang lumitaw sa baryo, isang serye ng mga pangyayari na nagdulot ng takot sa mga tao. May mga hayop na biglang nawawala sa gabi, mga kabataan na hindi nakikita ng ilang oras at bumabalik na tila iba na, at may mga ilaw sa kagubatan na biglang sumisiklab at nawawala. Ang mga tao ay nag-uusap-usap, nagtataka kung ang lahat ng ito ay simpleng kababalaghan ng kalikasan o may mas malalim na dahilan. Para kay Althea, ramdam niya na ang lahat ay konektado sa nilalang na nakita niya sa lumang kubo, ngunit hindi niya alam kung paano at bakit. Sa mga gabi, habang siya ay nagbabantay sa paligid ng kubo at bukid, napapansin niya ang kakaibang hugis sa dilim. Minsan ito ay parang anino ng tao, minsan parang nilalang na may mas malaking katawan at mas mahabang kamay. Hindi ito umaatake, ngunit ang presensya nito ay sapat upang palakasin ang tibok ng puso niya at magdulot ng kakaibang kaba. Tuwing lumalapit siya, ang hugis ay nawawala at ang paligid ay nagiging tahimik muli. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niya na ang presensya ay naroroon at patuloy na nagmamasid. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa bukid, naramdaman niya ang isang malamig na haplos sa kanyang braso. Napatingin siya at may bahagyang liwanag na nagmumula sa kabubatan. Hindi malinaw kung sino o ano ang pinagmulan nito. Napalingon siya sa paligid, walang tao. Ngunit ang mga puno sa gilid ng daan ay nagkaroon ng anino na gumagalaw ng hiwalay sa natural na galaw ng hangin. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ngunit hindi lamang dahil sa takot. May halo ring pagkaantig sa kanyang espiritu, isang pakiramdam na may kakaibang koneksyon siya sa presensyang iyon. Ang baryo ay nagkaroon din ng kakaibang epekto sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga kapatid ay nagiging mas tahimik at natatakot sa gabi. Ang kanyang ama, na palaging tahimik at maina, ay tila nakaramdam ng pagbabago sa paligid, at ang kanyang ina ay nag-aalala sa kakaibang presensya sa kanilang kubo at paligid. Ngunit wala silang nakikitang malinaw. Para sa kanila, ang mga pangyayari ay simpleng kababalaghan lamang, ngunit para kay Althea, ito ay bahagi ng isang mas malalim at misteryosong koneksyon sa nilalang na kanyang nakita sa lumang kubo. Ang mga gabi ay nagiging mas mahaba at ang presensya ay mas malinaw. Ang liwanag sa lumang kubo ay lumalabas na kahit hindi siya papalapit. Minsan, naririnig niya ang mga mahinang bulong na tila nagmumula sa hangin, sa lupa, at sa mga puno. Althea, halika, hindi malinaw kung ito ay boses ng aswang, ng espiritu, o ng kanyang sariling imahinasyon. Ngunit ang epekto ay tunay, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, ang kanyang kamay ay nanginginig, at ang kanyang isip ay puno ng kaba at kuryosidad. Hindi lamang siya ang nakakaranas ng takot. Ang buong baryo ay unti-unting nararamdaman ang presensya. Ang mga bata ay hindi makatulog ng mag-isa, ang mga hayop ay nagtatago, at ang mga matatanda ay nagbabantay sa bawat galaw sa dilim. Ngunit wala silang nakikitang malinaw, ang misteryo ay nananatiling nakatago, at ang mga palatandaan ay nagiging mas malinaw lamang kay Althea. Habang lumalala ang gabi, may bagong suplot na umusbong, may mga lihim sa baryo na hindi pa nabubunyag. Ang ilang kabataan ay nagsimulang magkwento tungkol sa isang matandang babae sa gilid ng kabubatan na may kakayahang makakita sa mga nilalang na lampas sa karaniwan. Ang babae ay minsang nakakita sa kanila, tinuruan sila ng babala, at nagsabi na may isang dalagang magsasaka na konektado sa aswang na may mabuting layunin. Hindi malinaw kung sino ang babae o kung paano niya nalaman ang tungkol kay Althea, ngunit nagdulot ito ng karagdagang tensyon at kababalaghan sa baryo. Ang mga pangyayari ay patuloy na lumalala. Ang bawat gabi ay may kakaibang bulong, liwanag, at anino na nagmumula sa paligid. Ang mga puno ay parang may sariling galaw, ang hangin ay parang may tinig, at ang lupa ay parang may nakatambay na presensya. Ang baryo, na dati ay ordinaryo at tahimik, ay nagiging lugar ng misteryo at takot. Para kay Althea, ang bawat hakbang, bawat bulong, at bawat liwanag ay nagdadala ng tanong, sino o ano ang nakamasid sa kanya, at ano ang layunin ng nilalang na kanyang nakita sa kubo. Sa kabila ng lahat ng ito, may kakaibang lakas si Althea. Hindi siya sumusuko, ngunit bawat gabing lumalabas, nararamdaman niya ang takot at kaba. Alam niya na may misteryo at panganib na nakatago sa dilim, ngunit ramdam niya rin na may gabay sa presensyang kanyang naramdaman. Ang kanyang koneksyon sa aswang ay nagdadala ng kaalaman at lakas, ngunit hindi pa malinaw kung hanggang saan ang kanyang kapangyarihan at kung ano ang susunod na hakbang sa kwento na nagsisimulang lumalim at magbago sa bawat gabi. Ang gabi ay naging mas mabigat kaysa dati.
Ang hangin ay hindi na lamang nagdadala ng malamig na simoy kundi tila may kaakibat na presensya, isang bagay na sumusunod sa bawat hakbang ni Althea, na hindi niya nakikita ngunit ramdam sa bawat hibla ng kanyang bala. Habang siya ay naglalakad sa kalsadang putik patungo sa bukid, naramdaman niya ang bigat sa paligid, parang may bumabalot sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Ang mga puno sa gilid ng daan ay gumagalaw hindi lamang dahil sa hangin, may mga aninong kumikilos na parang may sariling layunin, sumusubaybay sa bawat galaw niya. Ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas, hindi lamang dahil sa takot kundi dahil sa isang instinct na nagsasabi na walang matatakbuhan sa gabi. Nang siya ay lumapit sa talahiban, may naramdaman siyang kakaibang init sa lupa. Hindi ito apoy, ngunit parang may kumikilos na enerhiya sa ilalim ng kanyang paa. Tumigil siya at tumingin sa paligid, walang ilaw, wala ring tao. Ngunit may mahinang paggalaw sa mga ulap sa itaas, parang may sumusulyap na mata sa dilim. Napatingin siya sa kanyang sarili, sa mga anino ng puno, sa kanyang sariling katawan, at napansin niya na ang kanyang anino sa lupa ay gumagalaw ng bahagya hiwalay sa kanya, parang may sariling buhay. Ang mga pangyayari sa baryo ay hindi lamang sa paligid ni Althea. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang maramdaman ang kakaibang kaba sa gabi. May mga lumang kubo na biglang nagkakaroon ng liwanag kahit walang nagbukas ng ilaw. Ang mga alagang hayop ay hindi makatulog at nagtatago sa ilalim ng bahay o sa likod ng mga puno. Ang mga matatanda ay nagkukwentuhan sa bawat gabi tungkol sa mga anino sa kabubatan at mga bulong sa hangin, ngunit wala silang makitang malinaw. Para kay Althea, ang lahat ay nagiging mas personal, ang presensya ay tila nagiging mas malapit, mas malinaw at mas mapanganib. Isang gabi, habang siya ay nag-ikot sa bukid, napansin niya ang kakaibang hugis sa gilid ng talahiban. Malaki, maitim at bahagyang kumikislap sa liwanag ng buwan. Hindi ito umaatake, ngunit may kasamang pakiramdam na hindi siya makakalayo kung susubukan niyang tumakbo. Tumigil siya, nakinig sa paligid. Ang hangin ay huminto, parang ang buong mundo ay nag-aantay sa kanyang susunod na galaw. Sa loob ng kanyang isip, may bulong na nagsasabi, hindi ka na makakalayo. Hindi niya alam kung ang tinig ay mula sa nilalang, hangin o kanyang sariling isipan, ngunit ang epekto ay tunay, ang takot ay kumakapit sa kanya, nagpapabigat sa bawat galaw. Sa kubo, may naramdaman siyang kakaibang init sa loob ng bahay. Ang mga kaldero at palayok ay gumagalaw ng hindi malinaw, parang may ibang kamay na nag-ayos. Minsan, naririnig niya ang mahihinang yabag sa kisam, at ang sahig ay parang may kumikilos sa ilalim ng kanyang mga paa. Tumigil siya sa gitna ng kubo at tumingin sa paligid, ngunit walang makitang tao o nilalang. Ngunit alam niya, ang presensya ay naroon, mahina ngunit malakas, tahimik ngunit mapanganib. Habang lumalala ang gabi, ang liwanag sa lumang kubo sa kabubatan ay mas nagiging malinaw. Hindi lamang kulang liwanag, minsan ito ay nagiging malamlam na asul, minsan berde. Ang liwanag ay tila humihikayat kay Althea na lumapit, ngunit bawat hakbang niya ay may kasamang kakaibang panginimik sa katawan. Ang mga anino ng puno sa paligid ay kumikilos ng parang may sariling buhay, at ang hangin ay may mahinang gulong na nagmumungkahi ng babala at paanyaya sabay-sabay. Sa kanyang paglakad, naramdaman niya ang malamig na haplos sa kanyang braso at balikat. Tumingin siya sa paligid, walang tao. Ngunit may bahagyang liwanag sa gilid ng kabubatan na parang nagmumungkahi ng presensya. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ang puso niya ay mabilis na tumitibok, at sa loob niya may halo ng kaba at kuryosidad. Alam niya, hindi siya nag-iisa, ngunit hindi rin malinaw kung sino o ano ang kasamahan o kalaban. Minsan, habang siya ay nagbabantay sa paligid, may naramdaman siyang halinghing sa likod ng kanyang tenga. Napalingon siya, ngunit walang makitang tao. Ang mga puno ay tahimik at ang lupa ay tila hindi gumagalaw. Ngunit ang pakiramdam ay nanatili, may nakamasid, hindi malinaw at mas malakas kaysa dati. Ang bawat galaw ng hangin ay tila may kasamang intensyon, at ang dilim ay parang nagiging mas mabigat sa paligid niya. Ang baryo ay hindi nakataka sa pagbabago. Ang mga bata ay natatakot sa gabi, ang mga alagang hayop ay nagtatago, at ang mga matatanda ay nagbabantay sa bawat galaw. Ang mga kakaibang pangyayari ay nagiging mas madalas, liwanag sa kabubatan, aninong gumagalaw ng hindi tugma sa hangin, at mga bulong na halos hindi marinig ngunit malinaw sa isip. Para kay Althea, ang misteryo ay lumalaki sa bawat gabi, at ang takot ay hindi lamang sa katawan kundi sa espiritu. Sa gitna ng gabi, habang siya ay naglalakad pa uwi mula sa bukid, may napansin siyang kakaibang hugis sa gilid ng talahiban, mas malinaw kaysa dati, mas malaki, at mas nakakatakot. Ang hugis ay parang nakamasid sa kanya, ngunit hindi umaatake. Tumigil siya at huminga ng malalim, naramdaman ang init sa paligid,
at naramdaman na ang presensya ay kumikilos patungo sa kanya. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok at sa isip niya, alam niyang wala siyang matatakbuhan. Ang bawat daan ay tila nagiging mas maikli, ang bawat puno ay parang hadlang, at ang bawat anino ay parang nagiging mas malinaw at mas nakakatakot. Ang mga kakaibang pangyayari ay hindi lamang para kay Althea. May mga lihim sa baryo na unti-unting lumilitaw, may mga matatanda na nagsasabi tungkol sa lumang babae sa gilid ng kabubatan, may mga kabataan na nagkukwento ng mga kakaibang liwanag at anino, at may mga hayop na nagtatago at natatakot sa gabi. Ang lahat ng ito ay nagdaragdag ng tensyon at misteryo, habang si Althea ay patuloy na nakararamdam ng presensya na hindi maipaliwanag. Tuwing gabing sumisilip ang buwan, ang mga anino at liwanag ay tila may sariling buhay, naglalaro sa paligid ni Althea. Ang bawat hakbang, bawat galaw ay may kasamang pakiramdam na sinusubaybayan siya, pinagmamasdan at tinutulungan sabay-sabay. Ang kanyang katawan at isip ay nanginig sa bawat senyales, at ang baryo ay nagiging mas misteryoso, mas puno ng takot, ngunit hindi pa rin lubusang na ipapaliwanag ang kabuuang katotohanan. Ang gabi ay nagtatapos, ngunit ang pakiramdam ng presensya ay hindi nawala. Para kay Althea, alam niyang may higit pang misteryo na naghihintay sa dilim at bawat hakbang ay nagiging mas mabigat at mas nakakakilabot. Hindi pa tapos ang kwento, ang dilim ay nananatili at ang panganib at kuryosidad ay patuloy na nagmumula sa bawat sulok ng baryo. Ang gabi ay dumating na may kakaibang bigat. Hindi na lamang ang hangin at dilim ang bumabalot kay Althea, may naramdaman siyang kakaibang presensya na parang lumilipad sa paligid, sumusunod sa bawat hakbang niya at halos nakikita sa gilid ng kanyang paningin. Habang siya ay naglalakad pa uwi mula sa bukid, napansin niya na ang mga daan ay tila nagbago ng hugis, ang mga pader ng lumang kubo, ang mga puno at ang talahiban ay parang nag-ikot, lumalaki, at lumiliit ng hindi tugma sa natural na anyo ng lugar. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis at ang bawat hininga ay may kasamang kaba. Sa bawat galaw niya, naramdaman niyang wala siyang matatakbuhan, parang nakulong siya sa isang larangan ng misteryo at panganib na hindi niya kayang takasan. Habang tumataas ang kanyang kaba, may narinig siyang halinghin mula sa dilim. Hindi ito hayop, hindi rin tao. Ang tunog ay may reggae, parang may intensyon na magpahiwatig, ngunit hindi malinaw. Napalingon siya sa paligid, at sa gilid ng kagubatan, may nakita siyang hugis, mas malinaw kaysa dati, mas nakakatakot, at tila naglalaro sa pagitan ng liwanag at anino. Ang presensya ay nag-aanyaya, ngunit may kasamang babala na hindi niya maunawaan. Ang kanyang katawan ay nanginig at ramdam niya na kahit anong gawin niya, tila nakatali siya sa lugar na ito bilang bahagi ng isang misteryo na hindi niya kontrolado. Sa puntong iyon, isang hindi inaasahang revelasyon ang bumungad kay Althea. Sa isang iglap, ang liwanag mula sa lumang kubo ay nagliwanag ng matindi at isang mukha, hindi tao, ngunit hindi rin ganap na nilalang, ang lumitaw sa pintuan. Ang mukha ay may halong kabataan at matanda, babae at lalaki, at sa mga mata nito ay may kakaibang pakiramdam ng pamilyaridad. Napansin ni Althea na may bagay sa mukha na nagpaalala sa kanya ng kanyang ama, isang malalim at hindi maipaliwanag na koneksyon na nagdulot sa kanya ng pagkabigla. Parang may lihim na matagal nang itinago sa kanyang pamilya at baryo, isang misteryo na ngayon lamang unti-unting lumilitaw. Hindi pa natatapos ang gulat. Ang nilalang ay biglang nagsalita, ngunit hindi sa paraang alam ni Althea. Ang boses ay nasa isip niya, nagmumula sa bawat sulok ng kanyang kamalayan. Althea, ikaw ang susi. Ngunit hindi mo pa alam ang katotohanan, hindi lahat ng tao sa baryo ang tunay na tao. Ang mga salita ay dumating na may bigat at ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Para bang bawat tao sa paligid ay maaaring may ibang anyo o lihim na hindi niya alam at ang baryo ay puno ng maskara at kasinungalingan na magpapalala sa kanyang sitwasyon. Ang kanyang isipan ay nagkagulo. Ano ang ibig sabihin nito? Bulong niya sa sarili. Napalingon siya sa paligid, ang mga kapitbahay, ang mga bata, ang kanyang pamilya, lahat ay tila normal, ngunit may malalim na kakaibang aura na hindi niya maipaliwanag. Ang hangin ay nagdala ng mahinang halinghin at ang anino sa lupa ay nagbago ng hugis, nagiging mas malinaw at mas malaki. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang pakiramdam na siya ay sinusubaybayan at walang matatakbuhan at ang kanyang katawan ay nanginginig sa halo ng kaba at takot. Sa puntong iyon, may narinig siyang malambing ngunit malamig na tinig mula sa likod niya. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Napalingon siya ngunit wala. Ang tinig ay nagmumula sa hangin, sa paligid, sa bawat sulok ng kanyang kamalayan. Ang kanyang isipan ay puno ng tanong, sino ang kaaway, sino ang kakampi, at sino ang nagtatago sa bawat ngiti at kilos ng mga tao sa baryo.
Hindi niya alam kung saan magsisimula o kung paano lumalabas sa sitwasyong ito. Ang gabi ay lalo pang nagbago nang biglang maglaho ang liwanag mula sa lumang kubo at ang paligid ay nagdilim ng mabilis, parang pinatigil ang oras. Ang hangin ay humina, ngunit may kakaibang presensya sa bawat sulok, isang damdamin ng panganib at pangangailangan na hindi niya kayang ipaliwanag. Ang bawat anino ay nagiging mas malinaw at ang mga puno ay tila gumagalaw ng may sariling buhay. Si Althea ay natigil at sa kanyang dibdib ay ramdam ang matinding kaba at pakiramdam na wala siyang matatakbuhan. Hindi lamang iyon. Sa kanyang pag-isip, may nakitang imahe ng kanyang ama na may kakaibang anyo, hindi ganap na tao, may bahagyang halimaw na hitsura. Ang kanyang mga alaala ng pamilya at baryo ay naghalo sa mga imahe ng dilim at liwanag, nagdudulot sa kanya ng karagdagang takot at kalituhan. Hindi niya alam kung dapat ba siyang takasan o harapin ang misteryo, at sa puntong iyon, alam niyang hindi niya kaya ang sitwasyon ng mag-isa. Ang bawat galaw ng hangin ay tila may dalang babala, sa tingin mo ba makakaligtas ang pangunahing tauhan? Napatingin siya sa paligid, sa mga puno, sa lupa, sa sariling anino, at ramdam niya na bawat sulok ay nagtataglay ng lihim. Ang bawat hakbang ay may kasamang pangangamba, at ang bawat liwanag sa dilim ay maaaring magtago ng kasinungalingan o katotohanan na magpapalala sa kanyang sitwasyon. Habang tumatagal ang gabi, naramdaman niya ang isang malakas na panginginig sa lupa, kasabay ng mahinang halinghing sa hangin. Ang mga puno sa paligid ay gumalaw ng tila may sariling buhay, at ang mga anino ay nagiging mas malinaw at mas nakakakilabot. Ang mga mata niya ay sumusubok tuklasin ang bawat galaw, ngunit ang dilim ay tila lumalawak at nagtatago ng mas maraming misteryo. Sa isang iglap, naramdaman niya ang malamig na haplos sa balikat niya, at ang mundo ay tila huminto. Ang liwanag mula sa kubo sa gilid ng kagubatan ay muling nagpakita, ngunit sa pagkakataong ito, mas maliwanag, mas malapit, at may kasamang kakaibang hugis, isang mukha na halos kilala niya, ngunit hindi ganap. Ang presensya ay naglalabas ng matinding enerhiya, at sa loob niya, ramdam niya ang kawalan ng kontrol, kawalan ng matatakbuhan, at kawalan ng malinaw na sagot. Ang gabi ay nagtatapos sa isang tanong na bumabalot sa bawat manonood. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Sa tingin mo ba makakaligtas si Althea sa gabing ito na puno ng misteryo, panganib, at nakakubling lihim ng baryo? Ang bawat galaw, bawat anino, at bawat gulong ay nagdudulot ng parehong kaba at curiosity, at ang kwento ay patuloy na bumabalot sa dilim, naghihintay ng susunod na hakbang. Ang gabi ay sumiklab sa kakaibang karimlan. Ang hangin ay humihip ng may kabalisahan, at ang mga anino ng puno ay nagiging mas matindi, mas maitim, at parang may sariling galaw. Si Althea ay nakatayo sa gitna ng talahiban, nakatingin sa lumang kubo sa gilid ng kagubatan. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit may apoy sa kanyang dibdib na nagsasabi sa kanya na kailangan niyang harapin ang misteryo, kahit na ang bawat hakbang ay may kasamang panganib. Alam niya na kung hindi niya lalabanan ng presensya, ang baryo at ang kanyang sarili ay maaaring malunod sa dilim na ito magpakailanman. Habang siya ay naglalakad patungo sa kubo, naramdaman niya ang malamig na haplos sa kanyang braso. Parang may humahawak sa kanya, sinusubukan siyang pigilan. Ngunit sa halip na tumigil, kumuha siya ng malalim na hininga, pinipilit kontrolin ang kaba at takot, at ginawa ang hakbang na higit niyang kinakatakutan. Sa bawat hakbang, ang mga anino sa paligid ay nagiging mas malinaw, ang mga bulong sa hangin ay nagiging mas matindi, at ang liwanag mula sa kubo ay parang nagbabanta at nag-aanyaya sabay-sabay. Ang bawat paglapit niya ay parang isang pakikipaglaban sa sarili, sa kanyang isip, sa kanyang puso, at sa presensya na hindi niya nakikita ngunit ramdam ng lubos. Paglapit niya sa pintuan ng kubo, naramdaman niya ang malamig na simoy na bumabalot sa kanyang katawan, at isang malakas na halinghing ang bumangga sa kanyang tenga. Ang pinto ng kubo ay bahagyang nakabukas, at sa loob ay may mga anino na gumagalaw sa bawat sulok. Ang mga pader ay naglalabas ng malamig na liwanag, parang may sariling enerhiya, at sa gitna ng liwanag, lumitaw ang mukha ng nilalang na nakita niya noon, ang mukha na may halo ng kabataan at matanda, babae at lalaki. Ngunit ngayon ay may mas malinaw na intensyon, sinusubukan siyang takutin at suriin. Hindi nagtagal, naramdaman ni Althea ang kakaibang koneksyon sa nilalang. Ang presensya ay tila nakikita ang bawat galaw niya, alam ang bawat takbo ng kanyang isip. Ngunit sa halip na umatras, naramdaman niyang may bahagi ng kanyang sarili na nakakaintindi, nakakausap ang nilalang sa paraang hindi niya lubos na maipaliwanag. Ang bawat bulong mula sa nilalang ay tila humihila sa kanya, nagdadala ng impormasyon tungkol sa baryo, sa kanyang pamilya, at sa mga lihim na matagal nang itinago. Dito niya natutunan
ang nilalang ay hindi ganap na masama, isa itong gabay, isang tagapangalaga, ngunit may sarili nitong paraan ng paghuhubog sa mga nakatira sa baryo. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng malinaw, may dumating na mas matinding presensya. Ang paligid ay nagdilim ng husto, ang hangin ay huminto, at isang mas malaki at mas nakakatakot na anyo ang lumitaw mula sa likod ng kubo. Ang mga anino ay naghalo, at ang hangin ay nagdala ng malamig na halinghing na tila galing sa kalaliman ng lupa. Ang nilalang ay humarap kay Althea, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang buong anyo nito. Isang halimaw na may kombinasyon ng tao at hayop, matangkad, at may mga mata na kumikislap sa dilim. Ang bawat galaw nito ay nagdulot ng pangamba sa puso ni Althea, at ramdam niya ang kawalan ng matatakbuhan. Hindi siya umatras. Sa halip, kinuha niya ang kanyang lakas, ang kaalaman mula sa kanyang koneksyon sa gabing nakaraan, at ang tapang na itinuro sa kanya ng kanyang pamilya. Tumayo siya ng matatag at hinarap ang halimaw. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang kabog ng puso at panginginig ng katawan, ngunit bawat galaw ay nagpapakita ng determinasyon. Alam niya, kailangan niyang labanan ito hindi lamang para sa sarili, kundi para sa baryo at sa mga taong mahal niya. Ang laban ay hindi pisikal lamang, isang pakikipaglaban ng isip at espiritu. Ang presensya ng halimaw ay nagtatangkang baliin ang kanyang loob, punuin siya ng takot at kawalan ng pag-asa. Ngunit bawat alaala ng kanyang pamilya, bawat pahiwatig mula sa nilalang na gabay, ay nagpapalakas sa kanya. Gumamit siya ng mga lumang kaalaman sa baryo, mga ritual na itinuro sa kanya ng matatanda, at ang kanyang sariling lakas ng loob upang palakasin ang proteksyon sa paligid niya. Ang bawat galaw ay nagiging mas mabilis, mas matindi, at mas mapanganib, habang ang halimaw ay patuloy na sumusubok sirain ang kanyang determinasyon. Sa pinakahuling sandali, may naganap na hindi inaasahang twist. Habang si Althea ay nakatutok sa halimaw, ang gabay na nilalang ay biglang nagpakita ng tunay nitong anyo, isang aswang na may mabuting layunin, ang mismong nilalang na nagbibigay ng proteksyon sa baryo sa loob ng maraming taon. Ngunit ang revelasyon ay dumating, ang aswang ay nagbigay ng babala na may isa pang puwersa, mas matindi at mas mapanganib na matagal nang nakatago sa ilalim ng baryo. Ang puwersang ito ay maaaring magdulot ng malaking kapahamakan sa lahat kung hindi ito mapipigilan. Ang kanyang pakikibaka ay hindi pa tapos, ang bawat tagumpay ay may kasunod na panganib, at ang gabi ay nagiging mas mabigat at mas mapanganib kaysa dati. Ang pakiramdam ni Althea ay halo ng takot, kaba at lakas ng loob. Alam niya na ang baryo ay nakasalalay sa kanyang kakayahan at determinasyon, ngunit ramdam niya rin na ang misteryo ay mas malalim kaysa sa kanyang naisip. Ang halimaw ay nawala na, ngunit iniwan ang bakas ng enerhiya at babala sa paligid. Ang dilim ay nananatili, at ang susunod na hamon ay maaaring mas malakas at mas nakakatakot. Ang huling bahagi ng laban ay nagpakita ng kanyang desperasyon at pakikibaka. Tumayo siya sa gitna ng talahiban, huminga ng malalim, at naramdaman ang malamig na simoy ng hangin na dumarampi sa kanyang balat. Alam niya na hindi siya perpekto, ngunit ang kanyang tapang, determinasyon, at koneksyon sa nilalang ay nagbigay sa kanya ng lakas upang maharap ang panganib. Sa huling sandali, napagtanto niya na ang baryo at ang kanyang pamilya ay maaaring ligtas, ngunit may presensya na nananatili sa dilim, naghihintay sa susunod na gabi. Sa pagtatapos ng gabi, ang baryo ay tahimik muli, ngunit may kakaibang hangin na nagpapaalala kay Althea na ang panganib ay hindi natatapos. Ang kanyang katawan ay pagod, ngunit ang isip niya ay gising, puno ng kaba at curiosity. Alam niya na ang bawat lihim, bawat anino, at bawat bulong sa hangin ay may kasamang kahulugan, at ang kanyang pakikibaka ay patuloy, kahit nasa panlabas ay tila panalo na siya. Ang araw ay sumikat sa baryo, pero ang liwanag nito ay hindi ganap na nakapawi sa dilim ng mga nakaraang gabi. Si Althea ay nakatayo sa gilid ng bukid, ang mga mata niya ay nakatingin sa lumang kubo at sa kabubatan na halos hindi na niya maunawaan. Ang paligid ay tahimik, ngunit may kakaibang tensyon na nananatili sa hangin, parang bawat dahon, bawat ulap, at bawat anino ay may sariling kwento at lihim na hindi pa isiniwala. Ang kanyang katawan ay pagod at ang kanyang puso ay bumibilis sa bawat alon ng alaala ng gabing iyon, ngunit ramdam niya na nakaligtas siya, hindi lamang para sa sarili kundi para sa baryo at sa mga mahal niya sa buhay. Habang naglalakad siya pauwi, bawat hakbang ay tila may kasamang bigat. Ang kanyang isip ay puno ng alaala ng halimaw, ng gabay na nilalang, at ng mga lihim ng baryo. Ang bawat detalye ng kagubatan, bawat anino sa daan, ay nagdala ng parehong kaba at aral. Natutunan niya na ang baryo ay hindi lamang lugar ng simpleng pamumuhay, kundi isang nexus ng mga misteryo, lihim, at puwersang supernatural na matagal nang nananahan sa paligid.
Ang kanyang pakiramdam ay halo, may takot, may pag-aalala, ngunit may bagong lakas na dulot ng karanasan. Pagdating niya sa gitna ng baryo, napansin niya ang mga kapitbahay na unti-unting bumabalik sa normal na buhay, ngunit may kakaibang pagbabago sa kanilang aura. Ang mga matatanda ay nagbabalik tanaw sa mga pangyayari, at ang mga kabataan ay nakangiti, ngunit may bahagyang pangamba sa mga mata. Ang presensya ng nilalang na gabay ay tila nanatili sa bawat sulok, nagbibigay ng proteksyon, ngunit may kasamang paalala na hindi lahat ay simpleng tao sa baryo. Ang mga alagang hayop ay bumalik sa kanilang kalmado, ngunit may kakaibang paraan ng pagtitig sa paligid, parang alam nila ang mga lihim na hindi nakikita ng tao. Si Althea ay huminto sa gitna ng plaza, huminga ng malalim at tinanong ang sarili, paano niya haharapin ang susunod na araw kung ang baryo ay puno ng lihim at panganib na hindi niya ganap na naiintindihan. Ang bawat detalye ng kanyang karanasan ay nagdala ng aral, ang tapang, determinasyon, at kakayahang makipag-ugnayan sa mga puwersa na hindi niya lubos na naiintindihan ay nagligtas sa kanya. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, may tanong na nananatili, ano pa ang nagtatago sa dilim at kailan muling lalabas upang subukan siya at ang baryo. Ang baryo ay unti-unting bumalik sa tahimik na pamumuhay, ngunit may kakaibang dinamika sa paligid. Ang mga tao ay nagiging mas maingat, mas mapagmasid, at mas may paggalang sa kalikasan at sa mga puwersang hindi nakikita. Si Althea ay naging simbolo ng tapang at karunungan, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang lungkot at pag-aalala. Alam niyang may higit pang misteryo na nakatago sa paligid. Ang kanyang relasyon sa baryo at pamilya ay mas lumalim, ngunit may bahagyang distansya na dulot ng kanyang karanasan at sa kaalaman na ang mundo ay puno ng lihim na hindi basta-basta nauunawaan. Isang araw, habang nag-ikot siya sa bukid, napansin niya ang lumang kubo sa gilid ng kabubatan, walang liwanag, walang anino, ngunit may presensya na parang naghihintay. Ang hangin ay humihip ng malamig at ang mga alon ng enerhiya mula sa nakaraang gabing iyon ay bumabalik sa kanyang pakiramdam. Napangiti siya ng bahagya, ngunit may kaba sa kanyang dibdib. Alam niyang kahit tapos na ang laban, may nakatago pang misteryo na maaaring magbago sa lahat ng nangyari. Sa paglipas ng mga araw, ang baryo ay unti-unting nag-adjust. Ang mga tao ay nagkaroon ng panibagong paggalang sa kalikasan, sa kabubatan, at sa mga lihim na nananatili sa paligid. Si Althea ay nagturo sa mga kabataan tungkol sa kahalagahan ng tapang, pag-ingat, at pakikipag-ugnayan sa mga puwersa na hindi nakikita. Ngunit sa kanyang puso, may bakas ng pangamba, ang gabay na nilalang ay hindi ganap na naipakita ang buong katotohanan, at ang baryo ay maaaring harapin muli ang panganib sa susunod na gabi. Isang gabi, habang siya ay nagbabantay sa bukid, may naramdaman siyang malamig na haplos sa kanyang balikat. Tumalikod siya, ngunit walang tao. Ang hangin ay tahimik at ang paligid ay mukhang normal. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, may kumikislap na mata sa dilim, parang nagmamasid at nagbabantay. Ang kanyang puso ay bumilis, ngunit hindi siya natakot tulad ng dati. Alam niya, ang presensya ay hindi ganap na masama, isa itong paalala na ang misteryo ay nananatili at ang baryo ay laging kailangang maging alerto. Habang pinagmamasdan niya ang kabubatan, biglang narinig niya ang tinig sa isip niya, ang dilim ay laging narito, ngunit may liwanag na nagbabantay sa loob mo. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kakaibang kapanatagan, ngunit may halo ng takot. Alam niya na ang kanyang buhay, ang baryo, at ang bawat tao sa paligid ay bahagi ng isang mas malalim na misteryo na hindi ganap na maipaliwanag. Bago matapos ang gabi, si Althea ay umupo sa gilid ng bukid, tumingin sa lumang kubo at sa kabubatan at napangiti ng bahagya. Alam niyang nakaligtas siya at ang baryo ay ligtas sa ngayon, ngunit may bakas ng pangamba at kuryosidad sa kanyang mga mata. Ang huling liwanag ng buwan ay nagbigay ng malambot na glow sa paligid, ngunit sa gilid, may aninong kumikislap at sumusubaybay, isang paalala na ang kwento ay hindi ganap natapos. Sa puntong iyon, ang manonood ay iniwan sa isang kakaibang halo ng kapanatagan at pangamba. Nakaligtas si Althea, ngunit ang misteryo ay nananatili, ang baryo ay ligtas, ngunit may lihim na puwersa sa dilim. Ang tanong ay nananatili, ano pa ang naghihintay sa susunod na gabi, at paano haharapin ni Althea at ng baryo ang susunod na hamon? Sa ganitong paraan, ang audience ay hinihikayat na mag-comment, magbigay ng opinyon, at mag-isip kung gusto nila ng sequel sa kwentong ito, dahil kahit tapos na ang kwento, ang misteryo at takot ay nananatili sa isip.